Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Nako, matinding balita po ito. Matindi ito. Senator Amy Marcos pinalagan ang kaniyang pinsan na si Tambaluslos, ang hari ng mga buhaya, sa Kongreso. Amy versus Tamba. Ay, matindi talaga ito. So, sino ang mananaig dito? Si Senator Amy ba o si Tamba? Ito po ay patungkol sa ayuda ni Tambaluslos sa ilalim po ng AKAP. At itong AKAP na ito ay tinanggal ni Senator Amy sa Senado. Kaya ngayon, naghihimutok si Tambaluslos, ang hari ng mga buhaya. Ito po ang balita. Pakinggan po natin. Tinanggal na ng Senado sa kanilang bersyon ng 2025 budget ng DSWD ang pondo para sa AKAP program. Pero inalmahan yan ng leader ng Kamara na iginiit na maraming minimum wage earner ang umaasa sa programa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May namumuong girian sa pagitan ng Senado at Kamara kaugnay sa pondo para sa ayuda para sa kapos ang KITA program o AKAP. Kasunod ito ng anunsyo ni Senador Amy Marcos, sponsor ng budget ng DSWD, na inalis na ang AKAP sa Senate version ng Senado. Nakakalito po at sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. Tinanggal na. Yan ang tanong, papayag kaya si Tamba, no? Ito po yung AKAP, no? Ang AKAP po ay ayuda sa kapos, ang KITA program. Ito po ay tumutulong sa mga minimum wagers, no? Yung kumikita ng kaunti lang, maliit lang. At gaya nga ng narinig nyo, ito po ay tinanggal ni Senator Amy Marcos. Tuloy. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion which was added in the House version and 41 billion added for AIX. Pwede raw pag-isahin na lang ang AKAP at ang mas naunang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation. While we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it's imperative that we focus also on social protection initiatives, foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, ano? Taong 2024 nang unang ipatupad ang AKAP na layong protektahan ang mga minimum wage earner sa epekto ng inflation sa bilihin. Ayon sa isa sa mga nagsulong nito na si House Speaker Martin Romualdez, nagbibigay ang AKAP ng 3,000 hanggang 5,000 pisong ayuda sa mga qualified beneficiaries. Pero kontrobersyal ang AKAP na binapatikos ng ilang senador dahil wala noon sa proposed 2024 budget ng DSWD at wala rin sa ipinasang bersyon ng budget sa Kamara at Senado. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bersyon ng Bicameral Conference Committee noon. Sa 2025 budget, triple ang inilaang pondo para dito mula sa 13 billion pesos noong 2024, nasa 39.8 billion pesos ito para sa 2025. Katwiran ng Kamara, kailangan ng AKAP bilang ayuda sa mga minimum wage earners na kumikita ng 21,000 pesos or less kada buwan. Pero ang puna ng mga senador, hindi ito napupunta sa pinakamahihirap na Pilipino. We don't have problems with the program in itself, pero we wanted to make sure na it's clearer this time, no? Hindi na nababatikos like sinasabi nila, this is for middle class individuals. Parang hindi siya nakatutok doon sa mga poorest of the poor sector of our society. Dumepensa naman si Speaker Romualdez. Aba, syempre. Papayag ba si Tamba? Mamaya, maganda ito. Pag-uusapan natin ito mamaya. Marami raw ang nangangailangan ng pondong ito at handa itong ipaglaban ng Kamara. Medyo nangamba ako kasi yung may ibang mga kaibigan natin sa Senado gusto daw i-scrap, itanggal yung AKAP. Payag ba kayo? Kayo, tatanggalin ba natin yung AKAP? Ano sabihin natin sa mga senador?
Parang mahina yung sagot. Parang matamla yung sagot. Eh, yung audience, syempre hindi, sasabihin. Pag sinabing payag, di wala silang ayuda. Si Raulo rin. Tatanggalin ba natin? Inutusan na ni Romualdez ang House Appropriations Committee na sikaping maibalik ang AKAP kapag tinalakay na ang national budget sa Bicameral Conference Committee. Sa Senado, ay hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado. Nakikita po natin ay ito po ang hatol itong gusto ng mga kababayan po natin itong napro ng programa galing sa DSWD. Kaya sasabihin ko na sa ating mga kaibigan sa Senado, umikot na lang muna kayo at tanong mo muna sa taong bayan kung anong gusto nila. At sa nakikita ko po sa lahat ng pinupuntahan natin, gusto-gusto at napaka-popular itong programa. Para sa GMA Integrated Nakikita nyo ba yung mga tao na gustong-gusto nila? Ako po, ang nakikita ko parang hindi naman sila excited eh. At hindi raw nalalaman ni Amy yung sa ground, no? Sabi, bumaba daw sila. Alam na kung saan, kung ano yung purpose mo. Yan po ay pambili mo ng boto. Alam na namin. So dito po, isang malaking factor po dito, yung pagbubulgar po ni BP Sara. Na si Tamba ay nagbo-vote buying at ito'y sinabi ni BP Sara na illegal na ang vote buying gamit ang AKAP at iba pang ayuda, no? Yung sagot ni BP Sara, yan yung ganting atake ni BP Sara. Di ba may epekto? Di po ba? At kitang-kita natin yung epekto ng kanyang banat na nakukumbinsi niya yung mga tao. Naniniwala sa kanya eh. Kagaya halimbawa si Senator Amy, ginurgurang AKAP. Hindi man sinasabi ni Senator Amy kay Tamba na gagamitin mo lang ito sa pangangampanya at pambili ng boto. Hindi man sinasabi pero alam syempre yan ng mga senador. Mga senador yan eh. Ngayon, ang iniisip ko ganito, no? Meron kayang impluwensya dito si BP Sara? Kasi aminin natin, magkaibigan pa rin yung dalawa. Kahit nagkakaproblema doon sa kapatid ni Senator Amy, si President Bongbong Marcos, at sa pinsan ni Senator Amy, masasabi natin hindi naman sila nag-aaway. Hindi pa natin nakikitang magkaaway. Magkaibigan pa rin sila at kailangang mapatunayan ito ni Senator Amy na may ginagawa siya dahil siya ay re-electionist. Kumakandidato po siya, kinukuha niya pa rin yung mga Duterte supporters, di ba? Di ba tama? Pero kailangan magtagumpay siya dito. Dapat matanggal talaga niya itong AKAP. Pero syempre, hindi naman papayag si Tamba kasi meron pang BICAM. Mapapahiya lang dito si Senator Amy kung hindi niya mapapagtagumpayan ito. Meron pang isang anggulo po. Itong 39 billion. Hindi naman ito pang-ayuda lahat eh. Naniniwala ba kayo? Lahat ba yan? Kompleto, buong buo, maibibigay pang-ayuda ni Tamba? Hindi po. Ibang parte po dyan, kinukuha yung mga pambayad po sa mga crocs. No? Kay Trillanes, Hontivirus, doon sa mga trolls, dyan po kinukuha yan. Sa pera ng bayan, ano? Pagtuluyang nawala itong AKAP na ito, 39 billion din ito, magkakaproblema si Tamba. Kahit papano mapaparalyze yung kanyang mga plano. No? Yan ang sagot. Yan ang banat ni BP Sara. Okay, lipat naman po tayo sa ibang topic. Yung kahapon po na vlog natin, yung balita po ni Katon Ying na pinipigilan ni Marcos Jr. ang impeachment kay BP Sara ay confirm po. Ito ay babasahin natin. Hanapin ko lang, ito po yung balita, kumpirmado na po
PBBM on calls for BP Duterte impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So, why waste time on this? Okay, maliwanag. Confirmed, di ba? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all our time. And for what? For nothing, none of this will help improve a single Filipino life as far as I'm concerned. It's a storm in a teacup. Dapat dati pa. Nung una po palang narinig yung impeachment, sinabi mo na yan. Kasi palagi kang walang sinasabi. May naganap na malaking issue. Wala, no say. Maghihintay ng 1 linggo, 2 linggo bago natin marinig ang ating Pangulo. At bago siya magko-comment, mag-i-statement sa mga malalaking issue. Di ba ganyan lagi ang ginagawa? So, dapat dati pa, nagsalita na siya. So, dito po, ito'y balita po ni Katon Ying kahapon na pinipigilan nga ni Marcos Jr. itong impeachment kay BP Sara. So, confirmed na po yan. Kinakantsawan pa po si Katon Ying ng mga ensaymada vlogger. Ay, si Katon Ying, fake news yan. Binabanatan na ngayon nila Coach Jared. Itong si Katon Ying. Samantalang magkakasama naman sila, no? Pare-pareha silang PBBM supporters. No? Alam nyo, pag taga-media talaga, may network yan. Maraming source yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo palagi. Meron niya sa Malacanang, sa Senado, sa Congress, sa PNP, sa AFP. Maraming source yan. Network niya. May network nga yung mga yan eh. Kaya, pag yan ang nagbalita, lalo na breaking news, lalo na exclusive, malamang totoo yan. Pero meron din naman na mga nakukuryente, pero bihirang-bihira po sila makuryente, no? Kaya mga ensaymada vloggers, ano kayo ngayon? Pero ang gusto nating makita, ano, yung reaction ni Trillanes, reaction ni Castro, yung tatlong NPA sa Kongreso, si Castro, si Manuel, at si Brosas, pati na rin si Risa Virus. No, ano kaya ang reaction nitong mga to? Nakikita ko si Trillanes, nakakamot na maulo. Gigil na gigil itong mga ito na ma-impeach si BP Sara. O, ano ngayon, Trillanes? Anong say mo? Asa na yung impeachment mo? Ha? Si Castro, last year pa atat na atat. O, paano yan? Nag-message na yung nagpahayag na po ang Pangulo. O, eto ngayon, ang tanong, bakit pinigilan ito ni Marcos Jr.? Ha? Unang-una, pwedeng mag-people power ang mga tao. Habang dinidinig pa lang yung impeachment, people power na yan. Kasi pwede niyang ikabagsak ito. Alam niyo ba yun? Ikalawa, may impluwensya ba dito si Senator Amy? Kasi kapatid niya yung presidente. Ha? Sigurado ko maraming nagpapayo din kay President Marcos Jr. Isa na si Senator Amy, no? Presidente na siya. Parang ganito yan eh. Kinakausap ni Senator Amy si President Bongbong Marcos. President ka na. Anong mapapala mo kapag na-impeach si BP Sara? Anong benepisyo sa inyo nito? 'Di ba? Kung habang ini-impeach, habang gumugulong yung impeachment kay BP Sara, kung nag-people power ang mga tao at palaki ng palaki yung people power, baka malagay ka pa sa alanganin. At siguro may nag-advise din kay PBBM na kailangan patigil mo yan. Wala kang benepisyong makukuha dyan. Wala kang mapapala dyan. No? At ang alam natin,
ang may mga benepisyong makukuha dito o makakakuha ng benepisyo dito ay walang iba kundi si Tamba, 'di ba? At yung mga gigil na gigil sa mga Duterte. Andyan na nga sila Trillanes, si Hontiveros at yung tatlong NPA. Dahil mga naghihiganti yan eh. So sila yung talagang magkakabenepisyo dito. Sila yung magtatagumpay dito para makaganti sila sa mga Duterte. Kaya si PBBM iniisip niya rin yung posibleng mangyari. Kaya hindi dapat niya ito ipagwalang bahala. Huwag dapat siyang maging kampante. Kaya itong DOJ sabi, says no problem if ombudsman takes over probe on Sara Duterte. Di po ba pinapatawag si BP Sara ng NBI, ng ombudsman para i-explain yung kanyang mga sinabi, no, na kapag namatay si BP Sara, ay nag-hire na siya ng papatay naman dun sa tatlo. Kay Tamba, kay Lisa, at kay Marcos Jr. So, sinubpi na 'di ba si BP Sara, naka-schedule nga kanina, ngunit hindi yata natuloy, 'di ba? Hindi natuloy. At pumalag po yung ombudsman. Ang sabi, pwedeng i-take over ito ng ombudsman ang pag-iimbestiga rito. At sabi ngayon naman ng DOJ, ito, says no problem if ombudsman takes over probe on BP Sara Duterte. So, itong ombudsman, nagsalita na rin. Kahapon lang yata, o kanina. Kahapon yata, no? Hindi, kanina lang po. Kanina lang. Ito po ang sinabi, no? Ombudsman, walang nakikitang dahilan para kasuhan si BP Sara Duterte. So, anong nangyayari? Tamba. Parang nagiging lamang na ngayon si BP Sara. Ito ba ay may epekto ba dito? Itong sinabi ni President Marcos Jr., itong kanyang statement na PBBM on calls for BP Duterte impeachment. Diba? This is not important. This is not important kay PBBM. Itong impeachment. So, kung yung impeachment pinipigilan ni BP Sara, ay ni PBBM. BP Sara. Ulitin natin. Kung yung impeachment pinipigilan ni PBBM, ha? Lalo naman yung mga pag-iimbestiga mo DOJ at NBI. Wag na yan. Kaya tinake over na po ng ombudsman. Ang kaso nga, ito nga yung sabi ni ombudsman, ano? Walang nakikitang dahilan para kasuhan si BP Sara Duterte. Hindi pa po naiimbestigahan si BP Sara. Wala na daw siya nakikita. Wala naman kasing nakikita. Hindi naman talaga, kumbaga, walang masama eh. Walang threat eh. Walang threat na ginawa si BP Sara. Unless kung mamatay siya. Pag namatay na siya, o may pumatay na sa kanya, doon magsisimula yung threat. May threat na. Di ba? Napag-alaman natin, ito pa lang si Ombudsman Martires ay appointed o appointee ni dating Pangulong Duterte. Tapos na laban. Pero in fairness, no, sabi naman ni Ombudsman Martires, hindi siya close sa mga Duterte. In fact, kung titignan mo yung logbook ng Malacanang nung Pangulo pa si Pangulong Duterte, ilang beses lang ako pumunta doon. Hindi talaga siya close. Pero si Duterte ang nag-appoint sa kanya. Ito po kasing mga ombudsman, mga Supreme Court Justice, may mga fixed term yan. Hindi mo yan pwedeng alis-alisin agad. Para maalis mo yan, impeachment din ang makakapag-alis dyan. Kagaya sa COMELEC, may mga fixed term yan. Kadalasan kasi ina-appoint ito o natatapos yung kanilang term bago matapos yung mga presidente. No? Halimbawa si Pangulong Duterte,
2022 matatapos yung kanyang term. Bababa na siya. Siguro natapos yung pinalitan niya, yung term ng pinalitan niya 2021. No? So 6 years din 'yan. 2027 matatapos yung term niyan, mag-a-appoint naman si PBBM. So ganun po yung kanilang mga termino. Hindi mo basta-basta pwedeng paalisin 'yan. Kagaya ng mga justices sa Supreme Court, para mo matanggal yan, impeachment. Ganon din sa COMELEC. So, okay, hanggang dito na lang po. At magkita-kita tayo sa susunod na ating vlog. Paalam!